What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naku, welcome sa ating programang Up Pilipinas. Habang tayo po ay nabababad dyan sa traffic or kung kayo man ay nabababad sa pag-i-enjoy ng mga Christmas party, kaliwat kanan, naku, talagang kaliwat kanan din ang traffic at ang pila sa LRT, MRT, carousel, kung ano man, nako, talaga pong grabe ang traffic ngayon. Kaya naman magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa gitna po kayo ng kapayapaan at kaunlaran kahit anuman ang inyong celebration ngayon. Kung pinagkakasya nyo yung 500 ay sana pagkasyahin nyo. Siyempre ko i-acknowledge po ang ating partner tuwing araw ng Miyerkules, si General Rene Calonzo. General Calonzo, sir. Yes, Ka-Emil, Up Pilipinas tayo at tuloy-tuloy ang ating balitaang pangkapayapaan at pangkaunlaran. Pero bago natin ituloy yan, merong mga importanteng tatalakayin si Ka-Emil. Gusto ko munang pasalamatan ang aming Worshipful Master. Yes. Sa Most Worshipful Roberto Q. Pagotan, Masonic Lodge number 282, si Worshipful Brother Chris Santos, at ang kanyang mga kasama na officers at mga abala sa nakaraang stated meeting namin nung Sabado. Ako yung natutuwa dahil sa halos 95 ang umattend na members and visiting brethren. Yun. Napakasaya at saka doon sa mga hindi naka-attend, sana sa susunod na taon umattend kayo para mapalagpas natin yung 100. At ganun din pagkatapos na during the meeting, nagkaroon ng eleksyon para sa mga masters na gaganap ng kanilang tungkulin, master masons na gaganap ng kanilang tungkulin sa susunod na taon. Ang na-elect na worshipful master ay si Brother Jonathan Villamor. Ang senior warden ay si Brother Sherwin Reyes at ang junior warden ay si Brother Arnold Bacalias. And birthday greetings for Worshipful Brother Fred Siriaco, Worshipful Brother Gabi Comia, and special greetings sa aming si Brother Rosales. Siya ay member din sa lodge sa ibang bansa at idol ko siya kasi sa susunod daw, isusuot niya yung kanyang golden apron, yung kanyang apron, pang 50 years na member ng Mason. Sa inyo pong lahat, members ng Most Worshipful Roberto Q. Pagotan Masonic Lodge, number 282, magandang gabi, at kay General Garcia, at kay General Salazar, at kay General Llanto, magandang gabi po sa inyo lahat. Sir Maverick Tansyo, magandang gabi din po sa iyo. Yes, okay. Siyempre, sa ngalan po ni Kuya Andy Vital at ni General Jerry Zamudio, ito ang inyong pang Wednesday na edisyon ng Up Pilipinas. At siyempre, ngayong araw na ito ay nakamonitor sa atin si Dr. Noel Aguilar at dyan sa bahagi ng Bulacan. Ayan. Naku, maraming salamat po dahil napakagaling ng kanyang
gamot na herbal. Yan, okay. At syempre, ang grupo po ng Chaplain Incorporated na tayo ipinala dahil nasa linya, General Calonzo Serra, itong mismong president and founder nitong grupong Chaplain, si Dr. Delphine Hiducos Jr. Dr. Delphine Hiducos Jr. Sir, magandang gabi po at welcome sa ating programang Up Pilipinas sa DWIZ. Sir? Yes, Sir Emil. Good evening. At sa lahat ng mga general sa involved po ng ating Up Pilipinas na programa dito sa DWIZ. Magandang gabi po sa lahat. Yes, ito po si General Rene Calonzo ang kasama ko ngayon. At gusto po namin malaman, unang-una, ilang araw nang binabati nitong mga kasama kong general dito, itong sinusuot kong t-shirt na kulay black na Chaplain. Ano po ang grupo ng Chaplain na sa pagkakabanggit nyo sa akin, isa itong grupo na associated with United Nations at ganun din dito sa Pilipinas naman ay ang inyong adhikain, advocacy ay kapayapaan. Nakatulad ng programa namin ay kapayapaan at kaunlaran. Go ahead, sir. Dr. Delphine. Yes. Actually, ang chaplain ay dalawa ang mukha niya. Okay. Una, of course, pag sinabing chaplain ay taong taong simbahan, ika nga. Opo. And then, ang pangalawang mukha niya ay yung meaning talaga ng chaplain, na ibig sabihin ay Crime and Hazardous Activity Prevention, Law Enforcement Assistant, and Intelligence Network. Okay. Bakit nagkaganito? Last time na nandoon ako sa United Nations, sa Economic and Social Council ng United Nations, Okay. isa sa mga challenges na tinanong sa atin, ano ang pwedeng parameters na pwedeng magagawa ng isang ordinaryong Pilipino Opo. para naman tumaas ang antas ng tinatawag ng ating ekonomiya. Mhm. Of course, nandoon ako, sinagot ko ang nag-interview sa atin. Sabi ko kung ang mga Pilipino, 2 to 5% ng 120 million na Pilipino, makuha natin yan at magkaisa para sa tinatawag na anti-criminalities, anti-corruption, anti-illegal drugs, human trafficking, etc. May tagapagbantay, medyo usbong ang antas ng ating ekonomiya. Madaling salita, sabi ko nga sa kanila, remove corruption, remove illegal drugs, and remove human trafficking, ang taas, ang bilis na pagbulusok ng ating ekonomiya. Yes, Kaya sir. ang challenge sa akin, pagbalik mo sa Pilipinas, itayo mo na ang organization mo na yan ang gagawin dito doon sa bansa ninyo. Itong Yes, sir. word na chaplain ay hindi pala basta-basta lamang word na chaplain, may ibig sabihin ng bawat isang letters. Yes, Pero yung yes. unang-una na dalawang letra, crimes and hazardous activities, Prevention. yes. ay mukhang napapanahon dahil bagong-bago lamang at siguro susunod sa nito after ilang minutes ay yung ating international correspondent dahil mag-update siya na may nangyari na hazardous activity sa Australia, pinagbabaril itong mga nasa isang park lamang, parang ito ay racist na pangyayari at ganun din. Bukod dito, ay dito naman sa lokal ay may mga ganyan ding nangyayari na yung iba nababalita, yung iba medyo ako mismo nakapag-cover ako ng mga ganyang activity. So, paano nyo pong i-achieve itong ganito? Actually, Sir Emil, as guidance and counselor, based sa aking expertise and then as a graduate of ecclesiastical law, simple lang naman, kumbaga ang kriminalidad, nangyayari yan pag nakitang walang gaanong taong involved, na nag-witness, etc. Yung bang nagbabantay para sa kapakanan ng lahat. Pero pag majority, maraming mga tao kahit saan, sa isang simpleng lugar, matao man o hindi, ang mata, ang kaisipan ay yung pagtulong talaga sa ating kababayan. Ako po'y naniwala na maibsan po yung tinatawag na criminality. Sabi ko nga kukunti lang ang criminals marami ang mga tao. Ngayon baliktarin natin, damihan natin ang mga taong concern para sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino. Halimbawa, dati-rati naglalakad ka lang sa isang lugar, namamasyal, wala ka doon sa isang area na kung saan ang heart mo, nandito ako, wala bang nangangailangan ng tulong para sa akin? Hindi ba? Huldapan, yung ibang mga patayan, nangyayari yan sa isang isolated na lugar
hindi gaano ginagawa yan sa isang lugar na matao. How much more pag ang majority ng tao, ang kaisipan ay willing na tumulong. For example, simpleng snatching lang dyan. Alam mo, pag ang tao may concern at willing na tumulong para sa mga nabiktima, ako'y naniwala na itong mga kriminal na ito magdalawang isip na bago gagawa ng tinatawag na kalukuhan. Yes, Same thing din sa korupsyon. Ang korupsyon, paggang Sandali. Bago tayo pumunta sa corruption, tinitingnan ko si General Calonzo kasi may nakukwento sa akin off the air eh. At ganun din yung si General Salazar. Doon muna tayo sa part ng... Kasi ang dami pong nangyayari na nakwento nila sa akin na may mga lugar silang napuntahan na yung mga tao daw na kausap nila ay maniniwala sa gobyerno kung yung eskwelahan na nakikita sa tuktok ng bundok ay magkaroon ng libro at magkaroon ng teacher, di ba? At kasi may mga... Tama yan. Oo, ngayon kayo, hindi nga kayo congressman at senador, pero miyembro kayo ng ECOSOC ng United Nations, magagawa kaya ito ng isang nasa pribadong sektor kung ang ating mga nasa politika ay hindi gumagawa ng ganito, kaya nga may ganyan eh. Go ahead po, kung anong contribution nyo bilang private person. Actually, Sir Emil, simple lang naman ito. Yung po tinatawag na education talaga, dapat may parating ito sa mga tao. Ang government natin, ganyan na yan. Pero magsimula tayo sa ibaba. Ano ba ang anong konsepto na dapat malaman ng tao? Dapat ang mga tao malaman nila na may problema tayo. At doon sa problema na ito, ano ang pwedeng magagawa nila para di man 100% malutas ang problema, ay may action ang magagawa. Either you're an ordinary person or sabihin na natin nasa middle class ka, meron kang magagawa. Kaya nga ang chaplain, isa sa mga advocacy po natin, regular training talaga. At pumunta tayo ng liblib na lugar, sa mga discreet na lugar, informal settler, tinuturuan natin sila, ini-educate natin sila ng tama. Kasi alam nyo naman, yung aking background noon, ng ordinaryong tao, pero nung nakita natin na hindi pala po pwede na manatili sa tinatawag na lack of education. Kasi nga, even the Bible itself, maliwanag, my people will perish because of lack of wisdom. Kaya nangyari dito sa atin, mind conditioning ng mga magagaling na tao. Pero believe me, pag lahat, marami ng mga taong educator, ma-educate itong mga nasa laylayan, itong mga ordinaryong mga tao or yung mga taong walang pakialam sa atin sa lipunan, ang laki ng pagbabago ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Kasi lahat aware na lahat alam na yung kanyang move. Nung dati-rati, nabubuhay lang siya para sa sarili niya, ngayon iba na, pag chaplain ka, nabubuhay ka para sa kapakanan ng iyong kapwa. Kasi pag minahal mong iyong kapwa, hindi po pwedeng laway lang na pagmamahal. Dapat you need to serve as the way on how we serve our Lord. Kaya nga chaplain Kaya ang call dito, religious tao ka, may paniniwala ka na may Diyos, at dahil may naniniwala ka na may Diyos, kailangan ang paniniwala mo, pananampalataya mo ay hindi patay. Ay alam naman natin, balik tayo din sa simpleng konsepto, sabi ni Jesus Christ, ako'y nagugutom, ako'y nabilanggo, ako'y nauhaw, pero binigyan niyo ako ng pagkain, dinalaw ninyo ako sa kulungan. Sabi ng kanyang alagad, Panginoon, Lord, kailan ka nagutom? Sagot ng ating Panginoon, ano man ang ginawa ninyo sa mga simpleng taong ito, ay yan yung na rin ginawa sa akin. Ganito ang ating methodology. If you love your people, if you love God, that kind of love must be first exercised doon sa ating mga kababayan. Si General Rene mukhang may tatanong. Go ahead po. Alam nyo, Dr. Delphine, natutuwa ako at ngayon ko lang naintindihan na yung palang chaplain na ginagamit na t-shirt ni Ka-Emil na may nakasulat na chaplain. Ito pala ay may acronym. Akala ko ito ay grupo ng mga kaparian sa uniform services na nagsama-sama. Kaya akala ko chaplain service ito. Pero napakaganda ng inyong adhikain. At maikwento ko lang related to that. Sinasabi niyong edukasyon, talagang iyan ang unang-unang solusyon sa ating mga problema. Noong ako po ay naka-assign sa Basilan, medyo nagagalit sa akin yung mga landlords at saka mga politiko doon. Dahil tinuturo ko doon sa mga tao doon
yung mga manggagawa nila na mangongolekta ng rubber, yung kanilang mga karapatan. Eh sabi ko, karapatan nyo ito. Karapatan nyo kayo ay matuto, karapatan nyo malaman ng inyong mga dapat tinatamasa sa tulong ng gobyerno. Ito ay hanapin nyo. Tama po. At medyo masama ang loob nila sa akin, masama ang tingin ng mga landlords doon at politiko doon ng araw. Pero anyway, naikwento ko lang at ngayon naman, nagkaroon na ng magandang pagbabago doon sa lugar na yon at talagang dinadala ng ating pamahalaan ang edukasyon sa laylayan na sinasabi mo. Thank you very much sa inyong mga activities na ito at kami na laging nakahandang sumuporta sa inyong napakagandang adhikain. Yes. Salamat po, sir. Salamat po. Ituloy ko lang po, may nabanggit naman kayo kanina tungkol sa corruption. Ang lupit ng mga nababasa natin sa social media, natutunghayan natin sa ating mga telebisyon at ganoon din napapakinggan sa radyo ang iba't ibang balita tungkol sa corruption na hindi na bulsa, hindi na envelope, hindi na brown envelope, hindi na sako ang pinaglalagyan, maleta na. Parang yung maleta mo lang, Dr. Delfin. Ang pinaglalagyan. Kaya nyo ba talagang labanan ng ganito? Sabi ko nga, nung state ko yan doon sa harapan ng council ng ECOSOC, sabi ko, 1% o 2% ng Pilipino na maging kasama sa chaplain at ang adhikain ay gagawin talaga, magbabantay talaga, sisiw lang kung paano lutasin ito. For example, magbigay lang ako ng idea at ito yung konsepto din na tinuturo natin sa ating chaplaincy department. Sabi ko, yearly, first quarter, kukuha tayo ng kopya sa DPWH kung ano yung mga project na approve na gagawin o exercise. DPWH, LGUs, etc. Ngayon, nabitbit na natin yung mga projects na yon, saan located na lugar, saan ang location niya. Tayo ngayon maghahanap, quarterly, i-verify natin yan bilang mga chaplain members. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ito na-implement? Ibig sabihin, ghost project ba ito? Tayo ngayon ang magbabantay para dyan. Ngayon, sa mga project naman na ongoing, titingnan natin, kaya nga mga engineers, architect, etc., sino mga professional, talagang i-invite po natin yung marunong magbasa ng plano, ng bill of materials, and etc. Could you imagine, pag lahat ng Pilipino, majority nagbabantay sa proyektong itatayo at mga nakatayo, sasabihin po natin, sir, itong project na ito, nagkakahalagas ganito. May record tayo nun Puro yung actual, tingnan nyo naman, sir, ang mga bakal na nilagay. What happened about this project? Madaling salita noon, dahil walang chaplain na nagbabantay ng ganong klaseng senaryo, tuloy lang. Manaya talaga itong mga mga nangungurakot sa ating gobyerno. Pero pag nandyan na tayo at babantayan natin ito, believe me, kakasuhan natin sila. At ano man ang pinag-methodology na mapigilan sila, gagawin natin. Kasi on ground, nasa atin lahat ng ebidensya. Nandyan yung project, nandyan ang bill of materials, etc. Magkano ang budget niyan, and then implementation, pababantayan natin yan. Makikita at makikita natin yan. Kasi marami tayong mata. Kaya nga sabi ko, lahat 2 to 5% ng Pilipino out of 120 million, hindi pa ba kaya natin solusyonan lahat? So, Tapos isa pa yung mga empleyado na nasa loob. Marami tayong mga member dyan na siyang mga inutusan yung ganito. Sila sumusunod lang yan sa utos Pero deep inside, duguan yan. Alam nila, nang ninakawan, hindi ang mga tao, kasama din sila. Kaya marami na tayong nakausap, sir. We're willing to provide you ang documents sa ganito na kailangan mo para masalanta. In other words, hawak na natin ang mga dokumento na yan. Tapos isampa na natin yan, sampahan natin sila ng kaso. Believe me, 10, 20 kaso at itong mga taong ito, mayroon pa bang maglakas loob na nagagawa ng pangungurakot sa ating bansa? Madaling salita, kaya nakakalusot itong mali-malita, wala kasi, walang tumitingin, walang nagbabantay, hindi alam ang proseso, or di kaya sasabihin na natin, naging sunod-sunuran na lang kung anong tulak ng hangin. Pili tayo, hindi. Sandali, si General Rene may tatanong. Go ahead. So, Yes, sir. Dr. Delfin, Opo. parang ang ating mga members ay auditor at large. Pwede. Auditor at large kasi lahat sila bubusisiin yung ginagawa ng ating DPWH pero sa aking palagay, dapat hindi tayo dyan lang mapokus. Doon sa pinag-uusapan nating education. Yung bang ating mga tao, mga bata natututo
nagagawa ba yung dapat gawain ng ating educational system. Pati sana po yun ay tingnan din. At katulad na sinabi natin kanina, ang edukasyon ang kauna-una solusyon sa korupsyon at sa ating mga problema ngayon. Sige po, sir. Ituloy niyo po. Opo, ituloy niyo po. At nabanggit nyo kanina yung membership nyo sa United Nations. Ano po ang status ng membership nyo doon, lalo na yung Economic Society ng UN? Sa community ngayon ng UN, member tayo. Ang inantay na lang natin, yung affiliation natin, yung sa ECOSOC, Economic Social Council ng United Nations. Ito binubuo ng mga NGO groups from different countries na kung saan nandoon din tayo nakapila. Ang trial lang na binigay sa atin ay kailangan mag-operate tayo for 2 years. Ngayon kasi last na organization na hawak ko, wala na ako doon, nakita ko medyo tabla yung management. Kaya gusto ko itayo itong chaplain na kung saan reliyosong mga tao na willing na tinatawag na pagbabago, tapos i-educate kung ano ang process, kung anong gagawin nila step by step para makakuha ng mga documents, mag-monitor ng mga proyekto at magbabantay ng tinatawag na kaligtasan natin, na safety ng bawat ng mga Pilipino. In other words, balik pa rin tayo, education tuloy-tuloy yan, tapos anong enhancement program para po sa tinatawag paano ma-master ang galawan doon sa loob. Kasi alam po natin, we're talking about itong mga criminalities na ito. Opo. Minamaster din nila ang procedure Kaya dapat ika-counter natin ito kung paano. Kung kailangan of course, di ko na siguro i-disclose kung may mga tao tayo sa Senate, sa Congress, etc. na maasahan natin sa tinatawag na pangangailangan para doon sa tinatawag na recording education purposes. Pero ang pinakatima, gagawin natin lahat ng ating magagawa, not only by means of education, dissemination, information, but also kailangan makorporate natin ang kaisipan ng tao. Ito nga ang last na mensahe na sinasabi ko sa grupo po natin. Yung pinapaupo nating tao, madalas actually mga politician ito na pinaupo ng taong bayan. O ngayon, sino ang masisisi para rito? Walang iba kundi ang kasalanan galing din sa atin. Madaling salita, nung tumakbo ito, nagbabayad, tapos tinanggap, binuto naman ng tao. Ngayon baliktarin natin ang situation. Lahat ng mga nagbibigay, simple lang, tanggapin natin ang binibigay nila para malugi, pero wag natin na ibubuto para madiskurahin na ang kanilang tinatawag na operasyon. Kasi sabi ko nga, itong mga taong ito, ginawang negosyo, yung tinatawag na paglilingkod sa atin. Gagastos ng 2 billion, pag upo, gusto trillion agad ang kanilang income. Sabi ko, sa baba pa lang, iparalyze na natin. Kailangan ang paupuin natin yung hindi nagbabayad ng utang, ang paupuin natin yung mga tao talagang masahan na mayroong malasakit para po sa paglilingkod ng ating kababayan at sa ating inang bansa. Yes. Kaya yan sir, ang lawak. Sa ngayon po, gaano nakarami at gaano nakalawak, ilang regions or provinces na nationwide ang inyong nakuhang miyembro o leaders? Okay. Halos lahat. Ano na rin tayo, running for 1,000 members. We are aiming next year for 1 million something members. Halos lahat naman ng regions, meron na rin tayo. Kahit na sabihin na natin pa kunti-kunti. Ang estratehiyang ito, halimbawa, sa isang region, meron tayong 100 to 200 members. Itong lalagyan natin ng isang director, assistant director, na kung saan sila na rin ang magtuturo, talagang i-promote yung tinatawag na education. Dapat talaga malaman ng Pilipino na may problema tayo. Kasi pagka hindi malaman, hindi sila ma-convince na may problema, wala talagang aksyon na nagagawin. Kaya education pa rin, tama sinabi ni General. And then sa education na yan, pag nag-level up na change ng kanyang heart, ay talagang ang kanyang pagmamahal ay para na sa atin, wala na. Sasabihin ko na sa iyo, 5 years, malaking epekto na yung tinatawag nating pagbabago at yung pinangako ko sa United Nations na kung saan pag na-establish natin ito, sabi ko nga 2 to 5, medyo mayabang din ako ng kaunti. 2 to 5% ng mga Pilipino na kasama po natin at kaka-unite natin sa tinatawag na pagbabago, napakalaking tulong yan
para mabantayan natin yung tinatawag na korupsyon o any form of criminality, sir. Yes, siguro next time invited ka dito sa mismong studio at naubusan na tayo ng oras. Ang lalabing oras, nasa inyo po ang pagkakataon kung ano mang mensaheng gusto nyong iwanan sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi. Okay, sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po sa regular nanonood sa programang Up Pilipinas dito sa DWIZ, ang Chaplain Incorporated po ay patuloy pong, of course, in-encourage ang mga Pilipinong may puso na willing maglingkod na kahit po walang sweldo para sa kapakanan po ng ating mga kababayan. Ulitin ko uli ang isang mensahe na sasabihin ko, wala pong handang tutulong sa atin. Walang mga foreigners na pwedeng tutulong sa atin, magmalasakit sa atin, kundi tayo rin bilang mga Pilipino. Kaya kung totoong Pilipino ka at nakita po natin may problema, kasama at nandito lamang po kami para sama-sama tayo. Pag-isahin natin ating puwersa para matulungan natin ang ating bansang Pilipinas. Ayan. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. Okay, maraming salamat at ikinararangal namin po ang inyong pagdalo sa ating programa. Ang inyong narinig at napakinggan at napanood ay si Dr. Delfin Hiducos Jr., ang President and Founder ng Chaplain Incorporated at naghatid sa ating oras na 7:25 ng gabi. Magbabalik po ang programa nga pa Pilipinas sa DWIZ makalipas ang ilang paalala. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita Monday to Friday, 6 a.m. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ
DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang gabi Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Kasalukuyang nagpapatuloy ang ika-4 na araw ng Bicameral Conference Committee meeting para busisiin ang panukalang 2026 national budget. Nakatakda sanang magsimula ang nasabing pagdinig alas 2 kaninang hapon, ngunit bandang alas 5:30 na nagsimula ang live stream. Muling tinalakay ng mga mambabatas ang budget ng Department of Transportation, partikular na Department of Agriculture, lalo na partikular na ang mga farm-to-market roads. Binusisi naman ng BICAM ang mga budget ng Department of Tourism, lalo na ang marketing sa sektor ng turismo dulot ng low tourist turnout. Tinalakay rin ng mga mambabatas ang mga budgets ng Department of Trade and Industry at iba pang executive offices. Nauna nang sinabi ng mga mambabatas na plano nilang tapusin ang budget deliberation ngayong gabi. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Angel Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Babalik at nagpapatuloy po ang programa Nga Pa Pilipinas sa DWIZ. At sa ngalan pa rin ni General Jerry Zamudio at ni Kuya Andy Vital, ako po inyong taong bahay, Emil Carrion, at kasama ko si General Rene Calonzo. Go ahead, General Rene Calonzo, sir. Yes, thank you. Emil, gusto ko lamang batiin si Brother General Gilbert Lianto at si Brother Apo. Brother. Apo, brother. Si Jerry Zamudio. At nagdiwang kasi ang aming fraternity ng Apo. Centennial anniversary. Ito yung Alpha Phi Omega. Nagdiwang yan kahapon sa lahat ng mga kapatid at mga sisters. Happy anniversary at pagpatuloy natin ang ating magandang gawain. And related to that, nung nakaraan niyang Sabado, dito sa aming Masonic Lodge number 2 ito, nagkaroon ng raffle. At hindi ko talaga maintindihan yung swerteng inabot ng aming isang kasama na si Police Colonel Bersola. Kalahin mo, 4 yung napanalunan niya. Wow! Out of about 50 prizes. Yung first prize na BMW motorcycle na worth 630,000. Oo naman. Yung best pa na second prize na 230,000 and another 2 prizes. Napanalunan niya. Parang hirap sakyan nun, dalawang motor. Isipin mo, ang ginamit namin pag bola ng raffle ay bola. Bola, hindi yung stub. Bola, talagang kanya yon. At sabi ko sa kanya, brother. Palagay ko maraming biniling ticket marami-rami. yan. Pero brother, sabi ko sa kanya, mag-ingat ka sa pag-uwi mo na baka maubos ang swerte mo dito. At anyway, congratulations sa lahat ng mga naging abala sa pagkakaroon ng Christmas party at ng raffle draw. Successful, very successful and enjoyable party and raffle draw ng Masonic Lodge number 282, Most Worshipful Roberto Q. Pagotan, Masonic Lodge number 282. Yung Oksa ay party, kumusta naman? Yes, nung linggo yung ginanap. Oo. At na-miss ka namin. Maaga kong pinuntahan yan para ikaw ang aking
special guest doon. Ito ay ginawa sa pamumuno ni Major General Demi Sagala at ni President Colonel Romel Ploho. Talagang hinihintay ka namin doon at Sorry. hihintayin sana namin na magbigay ka ng linya sa mikropono sa pagpapakilala sa mga nandoon. Pero sabi ko, siguro nagkaroon ng napaka-importanting event na pinuntahan to. Pero siguraduhin mo next year. Oo naman. Na darating ka. Oo. I-remind pa kita ulit. Oh. Nagkaroon din ng Christmas party nung Lunes ang NARAA, ang National ROTC Alumni Association. Kaya ito ay ginanap sa Philippine Navy sa pamumuno ni Major General Gilbert Lianto, Major General Marlu Salazar at Captain Maverick Tancio. Napakasaya ng affair na ito. Doon na hindi na kita na-invite pero susunod i-invite. Oo, walang problema yan. Inaantabayanan po natin ng ating international correspondent, si Mike Cohen, na magbibigay ng update sa atin tungkol dito sa nangyaring pamamaril sa Australia. Nalulungkot nga ako dahil napakapayapa at maganda yung lugar na yan. Bondi. Di ba sa Bondi yan? Sandali. Di ba doon ka Doon ako nag-graduate. Oo. Pero nag-schooling, yung Bondi ay sikat yan dahil diyan sa Bondi Beach. Alam mo ba yung pag sinabing Bondi Beach? Nude beach yan. Nude camp yan. Okay. Noon, hindi ko na alam ngayon, pero nung mga panahon na yon, talagang yan ang pangunahing nude beach sa Australia. Kaya medyo matahimik. So yan? Talagang, kumbaga, peaceful ang lugar na yan. Tahimik yan at very progressive. Kaya nagulat ako, alam ko ako, nangyayari lang ito madalas sa Australia. Pero parang ngayon lang yata nangyayari sa US. Laging nagaganap yan noon sa US. Pero parang ngayon ko lang narinig na may ganyang nangyari sa Australia. Nandiyan na ba yung ating kakausapin? Inaantabayanan pa natin yung report na manggagaling kay kasamang Mike Cohen. Sana nandyan na. Natawagan na po ba yung ating next Sige, may babatiin pa rin ako. Yes, sige, go ahead po. Mga ka-ROTC ito, mga ka-ROTC sa ating grupo. Gusto kong batiin sa ngalan ng Alumni of Royal Military Schools. Alam niyo itong Alumni of Royal Military Schools. Ito yung mga nag-graduate sa Australia, sa New Zealand, sa India, Singapore, New Zealand, nabanggit ko na ba? Ang ating kasamang si Colonel Bing Ferrer, graduate noong 1982 sa Officer Cadet School, ROC Officer Cadet School of Australia. At ganoon din si Major General Tony Santos. Okay. Na nag-graduate siya noong 1966. Nag-birthday si Bing noong 13 na December at si General Santos ay bukas naman ang birthday niya. Happy birthday po, ma'am and happy sir. Happy birthday. Sa inyo. Wala yung happy birthday natin dyan. Yun, yung happy birthday natin. Yan, para matuwa naman. Yan. Happy birthday! Happy birthday! Ay, very happy talaga sila dyan. Maligayang bati sa iyong tanawan. Very good. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong tanawan. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Happy birthday! Thank you. Happy birthday po sa inyo lahat and Merry Christmas. Yun, syempre. At syempre sa lahat pa ng mga nagbe-birthday sa atin at sa iba pa na magpa-party pa, alalay lang po sa iba't ibang masasarap na pagkain. Nasa linya na. Ayan, oo. Si Sir Mike Okay, Cohen. nasa atin ng linya si Mr. Mike Cohen at alamin natin
kung ano ang pinaka-latest dyan sa, paano pa yung pinopronounce yun? General Bondi Beach. Okay, kasamang Mike, go ahead po. Mga oras nito, Emil, yung huling natagpuan balita ay yung Australian International, or rather AISO, in Australian Intelligence Service Organization. Parati ko nakakamali doon sa ano. Parang yan yung CIA nila at saka yung kanilang intelligence assets. Ay patuloy nag-iimbestiga dito sa dalawang mag-ama na gunman. Yung isa, yung ama na patay. Yung mas bata, buhay pa. Subdued. Dahil sa kanilang pagbiyahe patungong Pilipinas. At kung anong role ng dalawang Australian extremists na nagbaya o nag-pledge ng allegiance sa ISIS organization, kung ito ay may ugnayan sa kanilang halos isang buwan na biyahe noong Nobyembre sa region ng Mindanao. Hindi klinaro talaga kung saan doon sa Mindanao nakapunta. Pero ang sinasabi, sila ay doon nag-weapons training doon sa mga resort na may mga firearms. Halimbawa, pupunta ka sa resort, magta-target practice ka, gagamit ka ng mga baril. Mukhang nag-training sila ng konti. Hindi tiyak kung sila ay nakihalo dito sa mga grupo na mga extremists din o mga dating extremists na nasa Mindanao. Etong si General Rene Calonzo ay nag-schooling dyan sa parting Australia. At sabi nga niya, napaka-peaceful ng lugar na yan. At sa iyong assessment bilang international journalist na Filipino na naka-base dyan sa ibang sa abroad, ano ang yung kumbaga paano nangyari? Ano yan? Ano meron bang racism na nangyayari? Or ito ba'y terrorist o remnants ng mga ISIS? No, the Australian Federal Police have declared na ang insidenteng itong naganap sa Bondi Beach sa isang Jewish celebration ay unang araw ng Hanukkah. Alam mo, sa Festival of Lights yan ng mga Hudyo, sila ay nagsisindi ng kandila sa loob ng ilang gabi. Halos kasing tulad ng simbang gabi natin. Okay. Meron silang ilang gabi ng celebration, ng kanilang version of the holiday season, yung Festival of Lights tawagin nila. Siyempre, hindi naman Christmas ang tawag dyan dahil hindi naman sila Christian. So, hindi sila sumusunod dun sa Christian festival or Pasko. Pero halos magkasabay. So, itong pangyayari naganap dun sa isang children's park kung saan namaril itong dalawang mag-ama. Nung una nang galing ata sila ng Syria, nag-immigrate sa Australia, 1998 pa yata nandun yung ama. And dito siya nagkaroon ng later on na parang matatawag natin na na-radicalize siya doon sa internet. Na-radicalize siya ng very clearly and well seen. Ang malaking tanong sa isang bansa tulad ng Australia na napakahigpit magkaroon ng permit to carry o permit to possess ng firearm, nagkaroon sila ng 6 na baril. It's unclear kung bakit. Kasi nakatira sila sa syudad naman, sa Sydney. Usually, yung mga may baril sa Australia, yung mga farmers, hunters. Wild dogs, yung mga kangaroo, yung mga kung ano mga hayop na sinisira yung mga crops. So, syempre, gumagamit sila ng baril. Not so much to protect themselves. Kasi, alam mo sa Australia, di ba sa Pilipinas, kung ikaw ay qualified and meron threat sa'yo, pwede kang mag-apply para magkaroon ng firearm to defend yourself. Yes. Australia does not consider self-defense a reason for possessing a firearm. Bawal sa Australia na dahil lang self-defense. Hindi pwede ganun. Talagang dapat meron rason. Napakahigpit yung batas ng Australia pagdating sa mga pag-possess o pagmamay-ari ng baril. At somehow, nagkaroon yung mag-ama nito ng 6 na peraso. Dahil daw sila ay isang membro ng mga shooting club o gun club. Dami nun, dapat maitanong kung sila ay sumali sa mga rifle, pistol shooting competition sa Pilipinas. Kasi sabi, nagto-join daw ito sa mga combat shooting, sa mga training groups, not just in the Philippines and Australia, pero pati sa mga ibang bansa dito sa Southeast Asia, tulad ng Thailand. Nakapag-ikot din sila doon at nag-practice shooting. Kahit mapapansin mo doon sa mga video, hindi yung normal na
normal na abnormal na may baril, magpapaputok na baril. Talagang they take their time, they're firing their weapon, they go behind cover, they rise from cover, they fire. Marunong may training eh. Tsaka napansin ko doon sa gamit na long rifle nung shooter na nasubdue nung isang bystander, mukhang talagang parang customized o talagang yes, heavily modified kasi hindi tulad ng Pilipinas na pwede kang bumili ng or pwede kang magmamayari ng fully automatic firearm or even semi-automatic, restricted. Normally sa Australia, mga bolt action rifle yung isang putok, maglalagay ka ulit o iikot mo yung bolt para magkaroon ng loading, reloading. Ganun yung restriction sa Australia. O yung shotgun, hindi na nga pwede yung pump action Meron sila mga restriction na yung shotgun nila, yung double barrel lang na nilalagay yung bala. Ganun yung regulations nila lalo sa urban areas tulad ng Sydney. Mike, ganito wag ka munang bibitaw. At yung assessment mo, kailangan ko, kasi ang dami mo nang na-cover na ganito, ang implication naman sa Pilipinas. Huwag ka munang bibitaw. Sa oras sa 7:45 ng gabi, magbabalik po ang programa Nga Pa Pilipinas sa DWIZ. Makalipas ang ilang paalala. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ News FM regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ News FM regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23, DWIZ News TV at lahat ng DWIZ digital channels Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas.
Nagbabalik at nagpapatuloy po ang programa Nga Pa Pilipinas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas sa DWIZ. Sa ngalan pa rin ni Kuya Andy Vital at ni General Jerry Samudio, kanyang taong bahay, Emil Carion. Kasama ko si General Rene Calonzo at nasa linya naman natin via Viber ang ating international correspondent na si Mr. Mike Cohen. Kasamang Mike, ilang beses na, nung magkasama pa tayo sa kabilang stasyon, na ikaw ay nagko-cover ng mga ganitong mga storya kahit sa Maynila, ganun din nung nasa Mindanao or sa area mo sa Palawan, etong mga ganito na mga Muslim extremists, ito namang ngayon ay parang nagkakaroon ng resurgence. So parang pag nag-let down ng guards ng ating military o ng ating bansa, katulad din ang nangyari sa 911, remember, pag nakakalimot na, ay biglang bumabalik itong mga to. Ano kaya itong mga ganito? Alam mo, Emil, yan ang tanong parang ipis na nga hindi mo talaga matanggal biglang bumabalik at bumabalik. Pero ang kasamahan, yung masama, laging natatalo ng kabutihan. Yan natin palatandaan. Okay. Nananalo naman parati ang mga pamahalaan, ang mga taong bayan pag sila ay nag-ulat, nag-report, nagbigay ng impormasyon. Itong problema sa extremism ay dulot ng pinakamatinding problema ng mundo ay yung hate o yung meron talaga silang galit doon sa ibang grupo, minsan sa hindi alam na dahilan Kung tutusin yung tatlong religion na pinakamalaking tatlong religion sa mundo ay Abrahamic. Ibig sabihin nun, they all are children of Abraham. Yes. Diba? So yung Muslim, yung Hudyo, at saka yung Kristiyano, iisa lang ang pinagmulan, iisa lang Diyos. Pero yan lang, meron talaga mga grupo dyan na talagang ginugulo nila Hindi natin masabi kung bakit, pero siguro ganyan lang talaga Pagdating dito naman ang isa pang anggulo dyan, yung parang ang Pilipinas ang nagiging training ground, katulad ng mga piloto na nagpalipad ng mga tumama sa 911. Doon sila sa Clark Flying School. Yan, di ba? Nag-cover tayo sa... Naalala mo yan, nag-cover tayo dito sa bandang United Nations Street. Umakyat pa tayo dun sa UN Avenue. Tinignan pa natin yan, yung grupo ni Khalid Sheikh Mohammed at yung grupo ni Ramzi Youssef. Kung maalala mo, dun sa Quirino Avenue, 770 Quirino Avenue, dun sa Don Josefa apartment building. Doon isipin mo, nagtangka silang patayin yung dating US President na si Bill Clinton nung siya ay dumaan dyan sa Pilipinas. Ang napakaswerte lang, merong tao na sa ilalim ng tulay, yung matatawag nga rin marginalized community, mga squatter, nakapansing na mga gamit sa ilalim ng tulay, sinumbong nila sa pulis. Nung makita ng pulis, bomba. So kung di dahil sa kumbaga pinaka basic, pinaka simpleng tao sa Metro Manila, napatay si US President Bill Clinton nung bisitang yun Yes, and ngayon siya nakadiscover ng sila nakadiscover, kine-claim ng minsan sabi ng FBI, well, we prevented, hindi yung nag-prevent dyan yung scavenger Kung hindi nakita ng scavenger hindi napasabukan yung motorcade ni Clinton noon Yun. Sabagay, Tapos ngayon, parang nagkakaroon ng parang relapse at bumabalik. Yes. At eto nga, si General Rene Calonzo, off the air kanina, binanggit niya, nakakalungkot kasi dati siyang nasa uniform service at tinaya nila yung buhay nila dyan sa Mindanao, mga area na pinupuntahan natin sa Basulta. Tapos ngayon, ganyan lang, babalik lang yan. Well, actually, sa loob ng nakaraan 4 na buwan, 17 major terrorist incidents na kasabay ng ISIS ang naganap. This is just ISIS. Yung Al-Qaeda mukhang talagang panis na. Mukhang wala na talaga yung Al-Qaeda. Pero itong ISIS, So yung bumabalik. sleeper units, sleeper cells, talagang nagkakatotoo? Mga anak siguro ito ng mga napatay or mga close relatives or mga pinakawalan mula sa mga piitan. Kasi tulad sa Indonesia, yung dalawang insidente ng ISIS na nangyari na link sa Indonesia, yung isa sa Europa naganap, yung isa sa Syria naganap. Pero mga Indonesian, nakulong yan sa Indonesia, nakawala dun sa jail sa Indonesia, bumalik sa Middle East,
doon na sila gumawa ng lagim ulit, nagkalat ng lagim dyan sa area ng Syria. So, yung most recent, well-known, is maalala ninyo yung stabbing incident sa Manchester sa United Kingdom. Meron din dito sa New York City, naganap ng 2 weeks ago. May stabbing incident na naman. ISIS involved din yung tao. Although, lately, napapansin dahil sa mga control sa baril, hindi na sila nakakakaroon ng mga explosive devices o ano. Mga slashing attacks, mga bolo, mga sandata yung gamit nila. So, mas madali na napipigilan ng pulisya. So far, we have been lucky. Pero ang sinasabi, tulad dito sa New York City, where I am right now, yung security level is higher. Kanina, sumakay ako ng subway, pumunta ako sa ophthalmologist ko, nagbisita ako dyan, dumaan ako ng simbahan, nagsimbang, parang simbang araw kasi hindi masyadong uso yung simbang gabi. So, simbang araw yung ginagawa ng Filipino community dito sa St. Sebastian Catholic Church sa tawag Woodside, kumbaga barangay Woodside yan, halos 1/3 ng population doon mga Pilipino. Galing ako doon, pero nung sumakay ko ng train, napansin ko maraming pulis doon sa subway station. Tapos tinanong ko, binira ko, sabi ko, namamas ko ba kayo? yung kasi nagko-collection sila for children, di ba? Yung toys to donate. Hindi naman sila namamas ko pang personal. Sabi ko, magdo-donate ba tayo ng toys? Sabi nila, no, we're on security alert. Ingat kayo, if you see something, say something. Ganon dito sa New York. Kasi New York has experienced terrorism. 9/11, dito naganap. Yung World Trade Center bombing, dito naganap. Involved yung Pilipinas din sa dalawang insidente yan. They were not Filipinos who took part in the attacks. Pero ginamit yung Pilipinas bilang training ground dahil medyo malapit yung society ng Maynila, 'di ba? Metro Manila, yung kung kaya mo umikot ng Metro Manila, kaya mong umikot ng New York City, kaya mong umikot ng Los Angeles, kaya mong umikot dito sa Estados Unidos. Very similar yung lifestyle, very similar yung mga bihis ng tao, very similar yung ugali, pati yung language. Kasi syempre sa Pilipinas magamit din ng English tayo, 'di ba? Diyan sa Metro Manila. So kung kaya ng mga halimbawa, mostly galing Middle East or galing subcontinent tulad ng Pakistan or Bangladesh. Kung kaya nila mag-English sa Pilipinas at umikot, kaya nilang mag-ikot dito sa Estados Unidos at Canada. Ganun din. So, dumadami yung problema ganyang email. It's not just here in the United States, hindi lang sa Europa. Nagkaroon ng ilang insidente. May 3 Amerikano na patay dito sa Syria na nag-good time lang, nag-happy-happy sa isang restaurant. They were working against itong mga terrorist organizations sa Syria, yung mga remnants ng mga terrorist organizations. Pinatay sila sa loob ng isang restaurant ng isang suicide bomber. So, there are incidents that are still occurring. Well, they are investigating dito sa Brown University, sa estado ng Rhode Island, malapit sa Boston, Massachusetts. Ang isang insidente dito sa Brown University kung saan 2 napatay na estudyante at 9 naman ibang nabaril ng isang gunman na hanggang sa mga oras nito hindi pa nahuhuli. Ang tinitingnan nila, posible ito ay dulot din ng religious extremism. But they are still investigating that incident. Yung sa Bondi Beach, 16 na yung patay, we do not know if there are any Filipinos among the victims. It would be highly likely na dun sa mga injured na nandun sa beach, may malaking posibilidad na may mga kababayan tayo kasi malaki talaga yung populasyon ng Filipinos sa Bondi. Hopefully wala naman involved doon sa nabaril, most likely among yung mga nag-stampede kasi maraming injured, about 49. Hindi pa natin nakukuha yung identity and nationalities ng mga. Okay. Mike, maraming salamat. Running story to. Siguro sa mga susunod na update, sana ay magbigay ka ng information sa amin. Yes, Emil. And syempre, advance Merry Christmas po dyan sa inyo lahat, sa DWIZ at lalong-lalo sa Up Pilipinas. Ako si Mike Cohen mula sa Nueva York. Yes, maraming salamat. Si Mike Cohen mula dyan sa Nueva York. Sabi nga niya at General Calonzo, nakakalungkot. Well, ikaw nag-aaral ka doon sa Australia. Nakita mo kung paano ka-peaceful ang lugar. At ngayon ay ganyan ang nangyayari. Natatapat pa. Ilang araw na lang Pasko na. Nung araw nga, parang hindi ko nakikita nagdadala ng baril yung mga pulis dyan. Batuta lang. Mm-hmm. So, ganun ka-peaceful.
Yes, okay. Sa nalalabi nating oras, kung meron ka pang Yes, babatiin. may gusto kong batiin si Ma'am Alcel Astrera ng Metro Guard Security Agency. Pagbati magmula sa ating MSAC team sa pangunguna ni General Danny Pabian, ang ating General Manager, at siyempre ang kanyang mabuting mga ibahay, si Ma'am Sally Fabian, at ganoon din sa aking mag-ina kay Juliet, at siyempre sa kanyang mga kaibigan na nandoon kanina, kasama niya, masaya sila. Ganoon din kay Queenie at kay Atina at sa kanyang mga kapatid. Sa inyo pong lahat, Merry Christmas, and hindi ko pa masabing Happy New Year, siguro next week na yon. Magandang gabi po. Yan, okay. Sa ngalan pa rin ni Kuya Andy Vital, ni General Jerry Zamudio, ako po ang palagi ko naman sinasabi, syempre, at syempre maraming salamat sa ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon, at gusto ko rin iparating sa ating mga kababayan na sana po alalay lang po sa pag-inom at sa pagkain ng masarap na handaan sa mga Christmas party. At alalay din sa init ng ulo sa meron traffic. ko nakalimutan. Yes. go Gusto ahead. kong batiin si General Mar Mejia. Pagbati magmula kay Brother June Manalastas. Kumusta ka raw at magpagaling ka? Alam nyo, ito napakabuting doktor nitong si General Mejia. Kaya lang na minalas siya na aksidente last week. Pagaling Ayun. ka, Doc Mar. Ayan, ako naman po, ang lagi po sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang magmamahal kung di tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion, at ito ang programa nga pa Pilipinas sa DWIZ. Susunod na ang programang News Scoops kasama si Dennis Antenor Jr. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Nagpapalaganap ng tamang balita at